Mayad nga aga ka natin nga tanan, maururanan nga kaagahan, pero salamat rugya kita, salamat sa Dios sa atin na padayon sa pagpakigbahin sa celebration kang Santa Eucharistia rugya sa Mensa Domini Chapel, kadyang ika-24 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon kang tuig. September 24, rugya ang atin nga mga mass intentions. Thanksgiving of Antique Medical Association. Thanksgiving for the gift of life of Mercy Salvalion, Lavender Bardolias, Benito Castillo, Jasper Kit Gamgoa, Nelson Alcabasa Jr. Thanksgiving of the Antique Federation of Cooperatives, AFCOE, for its 55th foundation anniversary. For the guidance, intentions for the guidance of the Holy Spirit to all those who are taking the last day of bar examination today. Carl Jasper Somande, Iris Dina Urbano, John Paul Rolio, Iris Dina Urbano, Samuel Moscoso Tunugan Jr., Hezron Q. Alabado, Jameson Kenyones, Judith Lynn D. Palmos, Oxel Rain Ditena Nava, Liklik Aloro Quemado, Iris Dina Arevalo, Mary Louise A. Señores. For the guidance of the Holy Spirit to all those who are taking the licensure examination of professional teachers today. Jessa Hamco Alagos, Mary Grace Rasana, Rhea Antiquera, Ana Don Quison, Errol Balisnomo, Janilyn G. Paduhinog, JMC Nalangan, Maria Cristina H. Salde, all the takers of St. Anthony's College. For the good health and protection of Jose Francis and Abby Duay and family. For the blessings received, good health and protection of Mahilendi Oreta and family, Elenita Bulos and family, Nemia Membredo and family, Melinda Matsoda and family. For prayers for good health, protection, and guidance of Uy, Yao, and Q families. For the good result of the endoscopy and colonoscopy of Cone Rubinos. For the grace of healing and fast recovery of Sister Rafina Mostero, Sister Edradin Tocol, Jose Roles Sarmiento, Alejandra Macairan, Irene Claudia Coy Comki, Monica Ubong Larik, Rowena Magno, Tadeo Grasparil, Susana Larida, Arnolfo Pastor, Dalmacio Dioso Alohipan, King Cari Escanio, Antonio Onica, Jose Francis Nietes Duay, Rey Christoph Casinas, Pelahio Malakas Jr. For the repose of the souls of Sister Carmelita Oriel, Lilia Seraspe, Jose Canha, Ombelina Moriente, Corazon de la Cruz, Jenna Bermudez, Devino Bermudez, Mel Harrison, Leonides S. Haro, Norma S. Haro, Aurelio Magbanua, Lourdes Magbanua,
Valiant Magbanwa, Perth Aurel Magbanwa, Elena Pisongco, Susana Magbanwa, Maria Fe R. Romero, Gabriel Velasco, Santiago Tolentino, Chua Eng Chian, Nelly Hentica, Crisostomo Hentica Sr., Crisostomo Hentica Jr., Daisy Alamis, Maria Donna Lacorom, Ramon Banga, Eddie Salomon, Rodita Narbonita, Pedro Morientes Sr., all souls in purgatory, and all souls enrolled in our Mass card. Si Jesus nakapadayon nga nagaagda sa aton nga mag-obra para sa ginharian sang langit. May mga tao nga maagan magsabat. Apang ang iban sa ulihi na lang nagabaton sini sang pangagda. Ang Ginoo maalwan nga maghatag sing padya sa tanan. Pero wala siya nagasunod sa pagsulundan sang tao. Makapagusto siya nga maghatag suno sa iya dili matungkad nga kaalam. Kag kita ginaagdaman nga magkalipay kag magpasalamat sa iya grasya para sa aton kag para man sa iban. Ginasaulog man naton subong ang National Seafarers Day kag National Migrants Sunday. Iupod naton sa aton pangamuyo ang mga marinero kag mga migrante nga Pilipino kag ang ila mga pamilya agod nga sila padayon nga mangin malig-on sa tunga sang mga hangkat sang kinabuhi. Palihog magtindog kita kag magkanta kang aton kalantahon sa pagsugod.
Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang pagiupod sang Espiritu Santo yara sa inyo tanan. Kagyara man sa inyo. Mga utod, kilalahon naton ang aton mga sala. Agud nga mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan kita, nagakumpesar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod niya sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabahi nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuytuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. O maluoy ka, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka, maluoy ka sa Kristo, maluoy ka, Kristo, maluoy ka, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka, Kristo, maluoy ka, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka, maluoy ka sa amon. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos sa kahitaasan, kag sa duta paghidait sa mga tawo nga maayo sing kabubuton. O Ginoong Dios, Hari nga langit nun, Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Nagadayaw kami sa imo, nagapanginbulahan kami, nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami, nagapasalamat kami tanan sa imo, bangod sang dako mo nga himaya. Himaya, himaya sa Diyos sa kaitaasan, kag sa duta paghidait sa mga tawo nga maayo sing kabubuton.
O Ginoong Hesu Kristo, bugtong nga anak sang Dios nga may Ginoong Dios, Kordero sang Dios. Ikaw nga nagawahala sang mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon, kag bato ng amon pag-ampo. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sang Dios nga may maluoy ka sa amon. Himaya, himaya sa Dios sa kaitaasan, kag sa duta paghidait sa mga tao nga maayo sing kabubuton. Tungod kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas, O Hesu Kristo. Upod sa Espiritu Santo, sa himaya sang Dios nga may Amen. Amen. Mga muyo kita. O langit nun niya amay, ang kahimpitan sang katarungan makita lamang sa imo, tungod sang imo paghigugma, nga imo ginapahayag sing maathag sa imo mga kasuguan. Buligi kami sa pagpangabuhi, suno sa sining imo kasuguan, agud amon maangkon ang katarungan, nga bunga sang pagkamatinumanon sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ginoo nagapadayon nga nagaagda sa mga malaot nga magbaylo kag magbalik sa iya. Ang iya kaluoy labi nga dako sa kaluoy sang Ginoo. Sang tao. Balasahon gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Dangop kamo sa Ginoo, kag magpangamuyo sa iya, samtang malapit siya. Ang mga kalaot magbiya sang iya malaot nga pagginawi, kag magbaylo sang ila panghuna-huna. Pabalika sila sa Ginoo nga aton Dios, maluluyon siya, kag mapinatawaron. Ang Ginoo nagasiling, ang akon mga panghuna-huna, hindi pareho sang inyo panghuna-huna, kag ang akon pagginawi, hindi pareho sang inyo pagginawi. Subo nga ang mga langit, mataas sang sa duta, amuman akon ang pagginawi, kag ang mga panghuna-huna, mataas sang sa inyo. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo malapit sa tanan, nga nagapanawag sa iya. Ang Ginoo malapit sa tanan, nga nagapanawag sa iya. Sa tagsa kaadlaw magapasalamat ako sa imo. Dayawon ko ikaw sa wala sing katubtuban. Ang Ginoo gamhanan, dapat gid siya dayawon sing labi.
ang iya pagkagamhanan, hindi mahangpan. Ang Ginoo mahigugmaon kag maluluyon, hindi madali mangakig kag puno sang mapinadayunon nga paghigugma. Maayo siya sa tanan kag maluluyon, sa tanan nga iya ginhimo. Ang Ginoo matarong sa tanan nga iya ginhimo, maluluyon sa tanan niya nga mga buhat. Malapit sa iya ang tanan nga nagatawag sa iya, sing maminatudon. Ang Ginoo malapit sa tanan nga nagapanawag sa iya. Ang Ginoo malapit sa tanan nga nagapanawag sa iya. Tungod kay ang kabuhi ni Pablo, iya na ni Kristo, magtaliwan man siya, o kung nagpadayon nga nagakabuhi, ini ginabilin na niya sa Ginoo. Ang kabuhi o kun ang kamatayon magadala sa iya sing dako nga kaayuhan. Balasahon gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Pilipos. Mga utod, kay dako gid ang akon handom kag paglaom nga indi gid mahuy-an, kundi sa tanan nga tion labi na gid karon. Nagmalig-on agod sa akon bug-os nga kaugalingon, mapadunggan ko si Kristo, bisan mabuhi ako o kon mapatay. Kay ano pala ang kabuhi? Para sa akon, ang pagkabuhi amo si Kristo, kag ang kamatayon nagadala sing dako ang kahuy-anan. Pero kung sa akon pagkabuhi, makahimo pa ako sing kahuy-anan sa akong pag-alagad, hindi ako makahibalo kung ano ang akon pilion. Nabutang ako sa tunga-tunga, luya ko na kuntani nga magtaliwan sa sini nga kalibutan, kag magpakig-upod kay Kristo, kay amo ini ang labing maayo. O galing tungod sa inyo, labig pa ko kinanglanon nga magkabuhi ako. Karon ang importante nga butang, amo ang magginawi kamo suno sa maayong balita ni Kristo. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo yara sa inyo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Mateo.
Sadto nga panahon, si Jesus nagsugid sa iya mga gintuton-an sining palaanggiran. Ang ginharian sang langit, kaangay sang isa katag-iya sang talamnan sang ubas, nga naglakat sang aga pagid sa pagpangita sa mga manug-obra para sa iya talamnan. Nagsugot siya sa pagbayad sa ila sa minimo nga suhol sa isa ka adlaw. Kaginpadala niya sila sa pag-obra sa iya talamnan sang ubas. Sa mga 9:00 sa aga, nagkadto siya sa merkado, kag nakita niya nga may mga tawo nga nagatilindog didto nga wala sing obra. Gani nagsiling siya sa ila, "Mag-obra man kamo sa akong talamnan sang ubas, kay suhulan ko kamo sang nagakaigo." Gani naglakat sila sa pag-obra. Amo man ang ginhimo niya sang sa mga 12:00 na, kag sa mga 3:00 sa hapon. Sa mga 5:00 na sa hapon, nagkadto naman siya sa merkado, kag may nakita pagid siya nga nagatilindog didto, kag nagpamangkot siya sa ila, nga abala nagatilindog lang kamo diri sa bug-os nga adlaw nga wala sing obra. Nagsabat sila, "Anhon mo kay wala man sing may nagpaobra sa amon?" Nagsiling siya sa ila, "Kun amo ina, kadto man kamo ka mag-obra sa akong talamnan sang ubas." Sang sirum na, nagsiling ang tag-iya sang talamnan sang ubas sa iya enkargado. Tawga ang mga manug-obra kag suhuli sila halin sa mga naulihigid nga nag-obra tubtub sa mga nauna. Ang mga nag-ulobra sugod sang 5:00 sa hapon, ginbayaran sang minimo nga suhol. Sang suhulan na ang mga nauna nga nag-ulobra, nang huna-huna sila sa dako ang ila mabaton, pero ang tagsa-tagsa sa ila ginhatagan man sang minimo nga suhol. Ginbaton nilang ila suhol, ugaling nagkulumuron sila batok sa tag-iya nga nagasiling, "Ining mga naulihi nag-obra sing 1 ka oras lang, pero kami nag-obra sa bugos nga adlaw nga nagatagiti ang init, pero pareho lang ang imo suhol sa amon." Ang tag-iya nagsabat sa isa sa ila, "Abyan, pamati ka. Wala ko ikaw gindayai. Indi bala nagkasugot kita sa minimo nga suhol? Karon, kuhaa ang imo suhol ka magpauli. Akon iniluyag nga suhulan ining naulihi pareho sa imo. Indi bala ako makapagusto kung ano ang himuon ko sang akon kwarta? O kung nahisa ka bala, kay maalwan ako?" Kag si Jesus nagsiling pagid, "Gani ang mga naulihi mauna, kag ang mga nahauna maulihi." Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Mga kabugtuan, sa panahon sa tulad, duro ang napauso sa palibot, kung anong bago, trending na kaagad, pinapauso na kaagad. Pero isa gid nga wara nagbag-o halin kadto hasta kadiha. Kung sa Tagalog pa, iba-iba ang pamamaraan, iba-ibang diskarte, pero iisa pa rin ang gustong ipinahihiwatig nito. Kung sa panahon tang ating Ginoong Jesus, redya, sushasta sa tilad kadiha, hindi pa rin siya kumukupas. Ito ang pagiging high ng tao. Anong high kang tao? Ang pagkahisaen kang tao. Inggitero, inggitera, masinabitan. Parehas kanyang istorya kasang katao nga nagpatindag kang balay na worth 20 million pesos. Tapos ang anang iningad niya balay, mga balay, nagpatindag. Ang isara, worth 15 million pesos. Ang isara sa piyak, worth 10 million pesos. Kag ang isara sa uruunahan, worth 5 million pesos. Sang kagabi, namangkot ang bata kadyang tao nga may balay nga worth 20 million pesos. Kung kadyang bata na, "Dad, kung may magbakal kang balay natin nga worth 40 million pesos, willing ikaw nga ibaligya?"
Ko ni daddy na. Abaw na, siyempre kung may magtawag ka dyan lagi, kag gusto na baklen sa among nga kantidad, sus ura-urada, i-close ko ang deal, ibaligya ko ang balay. Pagkatapos na hambal, sa hinali naghunian ng cellphone, may nagtawag ka na, nga willing nga baklen ng anang balay for 50 million pesos. Walang patumpik-tumpik, he closes the deal, binaligya na ng balay at that moment. Lipay-lipay tana, hay may nabaton tana nga 50 million pesos. Pagkaaga, samtang nagapangapita na, propungko sa ana nga tirasa ako sa balkon ka na nga 20 million na balay, iti ko na, dali lang man ako, mahalin dia ka dya, gibaligya ko ron. Nabalitaan na, nga ang 3 ka mga balay sa anang palibot nga worth 10 kag 5 million pesos, nabaligya man kang nagligad nga gabii, kag ang worth kang pagbaligya, each houses receives 50 million pesos. Ano ba lang baratyagan ng atong tao? Siguro mga kabugtuan, amo man diyang baratyagan ka atong mga katawhan, nga gin-imbitar nga mag-ubra sa taramnan kang ubas, nga mas nauna kag temprano pa nag-umpisa sa pag-ubra sa taramnan. Ang mabaskag nga singgit nagakuon, hindi patas. It's so unfair. Hindi makatarengan. Redyan ang pagreklamo, redyan ang pagpautuwas kang beet, bahin sa andang nabatyagan nga inhustisya. Nadaya kami, hindi makatarungan. Pero inhustisya gid man bala ang natabo. Hindi gid man bala makatarungan ang ginhimo kang tag-iya kang taramnan sa atin palaanggiran sa Ebanghelyo sa tilad. Pero ang tag-iya sa Ebanghelyo nagpahayag kang klaro nga sitwasyon. Kuuna, ang tag-iya nagsabat sa isa sa ila, abyan, pamati ka. Wala ko ikaw ginadayai. Hindi bala nagkasugot kita sa minimo nga suhol? Karon, kuhaa ang imo suhol kang magpauli. Akon iniluyag nga suhulan ining naulihi pareho sa imo. Hindi bala ako makapagusto kung ano ang himuon ko sa akon kwarta? O kung nahisa ka bala kay maalwan ako? Klaro, may kasugtanan sanda. May agreement sanda nga natabo. Diba? Kaklaro nga ginapahayag, kadyang tag-iya kataramnan, nga ginatugro na anang kwarta. Kaglate kanyang mga tao kung paano gintugro adyang kwarta. Mabuti pa itong may-ari ng ubasan. Wala siyang confidential fund. Mga kabugtuan, kita nga mga Pilipino, may ugali nga hindi natin gusto malamangan. Kay kung malamangan kita, ibang usapan na yan. Hindi rin kita makontento sa kung ano lang ridyan. We always compare ourselves, even our own situations, to others. As if ang basihan sa kung anong mayad kag insakto sa kabuhi, amo ang makita natin kag nabatian bahin sa iban. Kag amo diyang dapat natin bantayan sa atin kaugalingan. Ang atin mga tendencies nga magpadara sa tawag, kag paghaylo ka natin kang espiritu kang kahisa, nga nagadihon kang kabuhi nga malain ka natin. Gusto ba nating ang tingin sa atin ng iba, inggitero tayo o inggitera? Nami mabalara nga tawagan kita nga amo karya, baw si Jairo to ay, hisaon permi. Ang matuod nga tagasunod ng atin Ginoo ay hindi mahisaon o kun masinabitan. Ang matuod nga Kristiyano always thinks what is best for the others rather than to himself or herself. Ang totoong Kristiyano, sabi nga ng isang kanta, ay masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Bakit masaya? Kasi ang kaloob-looban ng kanyang puso ay walang inggit o galit. Walang lamangan. Hindi sarili ang inuuna, kundi ang iba at ang kahalagahan ng bawat isa. Mga kabugtuan, kay kun ang kahisa
ang nagapang-ibabaw sa atin kabuhi, ano ang nagakatabo ka natin? Everything is not good. Always kita reklamador, parehas ka mga manugobra sa atin ebanghelyo. Lord, ano man, nagaserbisyo din gani ako sa simbahan, katikista din ako, lektor pa, member pa kang choir, kung kaisa, communion minister pa, kung kaisa, janitor pa sa simbahan. Tapos, Mensa Domini associate pa ako, kulang pahaw. Andat wara angad ako nagaugwadan ang akin kabuhi. Abaw, mayad pa atong neighbor ko. Wara nagasimba kong Domingo, kay ang anang simbahan, bulangan. Ang asawa naman, kumaring M number 1 sa among lugar. Ang kumaring M, kumaring Marites number 1. Abaw, ayahay kabuhi nanda. Unfair ba, Lord? Diba? We always compare ourselves to others. At gusto natin gumalaw ang Diyos sa buhay natin sa pamamaraang gusto natin. Dapat patas palagi. Dapat equal palagi. Pag yumaman ang iba, dapat yayaman din ako. Pag masaya ang iba, dapat masaya din ako. Diba? Quits lang. Sa halip na mainggit, mga kapatid, ang nais ng Diyos sa atin ay maging mapagpasalamat sa lahat na ibinibigay niyang biyaya sa atin. Huwag mong isipin na mas mayaman ang kapitbahay mo. Huwag mong isipin palagi na mas matalino ang kaklase mo. Huwag mong isipin mas gwapo ang kaibigan mo, mas talentado ang kapatid mo. Tingnan mo ang sarili mo at makikita mong may ibinigay din ang Diyos sa iyo na wala sa kanila. That makes us unique to one another. Meron ka na wala sila. Hindi ka lugi, hindi ka dinaya, wala kang dapat na kainggitan sa buhay. Magpasalamat ka. Pagyamanin mo ang regalo niya sa iyo at higit sa lahat, gamitin mo ito upang makatulong sa kapwa mo. Ang palaanggiran sa ating ebanghelyo sa tilad, nagapadumdum ka natin niya ang Diyos tama kamayad kag maalwan. Hindi natin pag-i-focus ang ating atensyon sa unfair nga natabo sa ebanghelyo, because wala tidayaan na nangyari. Kay iba ang Diyos ka natin nga mga tao. Kung gani ni Propeta Isaías sa atin una nga pagbasa, ang Ginoo nagsiling, ang akon mga panghuna-huna, hindi pareho sa inyo panghuna-huna. Ang akon pagginawi, hindi pareho sa inyo pagginawi. Subong nga ang mga langit mataas sa duta, amuman ang akon mga pagginawi, ka mga panghuna-huna, mataas sa inyo. Ganit tugruan natin tang igtalupanged ang kamayad, kag kaalwan kang Dios nga gintugro na kanatin sa nanari-sari nga pamaagi. Marami tayong dapat pasalamatan sa Kaniya kaysa sa maraming reklamo sa Kaniya. Naririyan na ang biyaya ng kalusugan. Kung healthy ikaw kadya, magpasalamat ikaw sa Ginoo ay mas lamang ikaw sa iban. Sa iban nga ginadialysis, sa iban nga ginahospital, sa iban nga duro anang sablag sa lawas. Sa biyaya ng pagkain araw-araw, magpasalamat ikaw sa Diyos. Tungod kay may makaon ikaw 3 ka beses, may merienda pa ikaw sa aga kag sa hapon. Lamang ikaw sa iban, nga kung haruson lang makakaon kadarwa ka beses ang kaadlaw. At kasama na rin ang biyaya ng kalikasan. Everything, gintugro ka natin, gin-provide ka natin. Kung paanong ang Diyos ay mapagbigay, tayo rin ho dapat mga kapatid ay matutong magbigay ng ating panahon, kakayahan at kayamanan upang pagyamanin ang mga biyaya ng Diyos sa atin. Iwasan natin ang maaksayang pamumuhay. Huwag natin sayangin ang ating oras sa walang kwentang gawain. Huwag aksayain
ang ating pagkain, maging maingat sa pagbili ng mga bagay at gamitin ng mabuti kung ano ang meron sa atin. Ang simbahan, mga kabugtuan, nagatugro ka natin kang pamaagi, kang bago nga pag-inugali, kag kabuhi, agad mahalungan natin, kag matugruan importansya ang mga material nga bagay na may ridyan kita. Hindi kada ang magbaton kag magkabuhi nga may material kita nga mga bagay sa atin kabuhi. Pero kuon kang simbahan paagi kay Pope Francis, tingmaon natin diya nga magamit para sa kaaraydan kang tanan. Ang Santo Papa Francisco nagakuon sa Laudato Si nga dapat natin ikabuhi ang following the life of less is more. Less is more. Or in a simpler form, simple is better. According to Pope Francis. Kung sa Laudato Si, paragraph number 222, kung ni Pope Francis, Christian spirituality proposes a growth marked by moderation and to be happy with little. To be contented with little. It is a return to that simplicity which allows us to stop and appreciate the small things. To be grateful for the opportunities which life affords us. To be spiritually detached from what we possess and not to succumb to sadness for what we lack. Ang makontento sa kung anong meron. Ang makontento sa kahit na maliit, kahit na kaunti. Hindi sa we are already attached to so many things and we feel sad when we lack something. Masyado na tayong na-attach sa mga bagay na meron tayo. At nalulungkot tayo kapag nawawalan tayo. Sana we satisfied for what is little. Kabay nga magmangin kontento kita sa kung anong ridyan gintuguro ang Dios ka natin paagi sa anang kaaluan. Kahit maliit, kahit kaunti, kung ang lahat na ito ay mabuti, ito ay patungong langit. Likawan natin ang kabuhi kang pagkahisaan kag pagkamasinabitan, kay ang kaaluan kang Dios ginatugro na kanatin nga wara ti pinilian. Mas duro, mas bakal ang sa iban, tungod hay mas nagakinahanglan sanda. Di kita mahisa. Ay gamay lang akin na, ti mahambal siguro ang Ginoo ka natin, you have enough, I will give you just a little. Andat niya duro sa iba, tungod ay mas bakilan ng kinahanglanan. Ang simple nga kabuhi, nagadara kalipay. Ang kontento nga kabuhi, nagapahayag kang pagpasalamat. Ti kabay pa, nga makatuon kita sa diyang aten ebanghelyo, kamagkabuhi kita, less is more, simple is better. Amen. Magtindig kita, kag aten ipahayag ang aten nga pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amay nga makagagawom sang tanan, magbubuhat sang langit at sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, ianak nga bugto nga aton Ginoo, nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginbunat ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus, namatay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo nga adlaw na banhaw siya, nga naghalin sa mga minatay. Kumayag sa langit, nagalingkod sa tuo sang Diyos nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito magakari pa sa liwat, sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Hinigugma nga mga kauturan,
mangamuyo kita sa Ginoo nga maalwan sa tanan niya nga mga anak. Sa dako nga pagsalig itugyan nato ng aton mga kinahanglanon sa iya, kag kita magsabat, Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo. Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo. Kabay pa nga ang mga pangulo sang simbahan, gobyerno, panimalay, kag pagtuulonhan, mangin maayo nga mga manug-obra para sa ginharian sang langit. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo. Kabay pa nga sabton sa mga komunidad ang pangagda sang Ginoo. Mag-obra man kamo sa akon talamnan sang ubas, kag magbuylog sila sa misyon sang simbahan nga magbantala kag magpanaksi sa maayong balita. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo. Kabay pa nga ang mga Pilipino makakita gid sang alobrahan, agud mabuligan nila ang ila kaugalingon, kag mapabutwas ang ila panimalay sa kapipitan. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo. Sa pagsaulog namon sang National Seafarers Day, kabay pa nga magpangamuyo kami para sa mga marinero kag sa ilang mga pamilya, agud nga amligan sila sang Ginoo kag paligunon ng ila pagtuo, paglaom kag paghigugma. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo. Kabay pa ang mga migrante nga Pilipino, ang mga diaspora nga Pilipino mangin instrumento sang pagpalapnag sang ebanghelyo, paagi sa ila mapainubuson kag maalwan nga pag-alagad sa Dios kag sa mga tao. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo. Sa kahipos sa tinibungat sa Ginoo at ang personal nga mga intensyon sa mga pangamuyo, kag ato man dumduman mga katawhan niya at ang promesahan niya pangamuyuan sa diyang santos nga misa. Ilabi na gid ang managasaulog kang andang kaadlawan kag ang mga anibersaryo sa kadiyang nga Domingo kag sa masunod nga mga inadlaw. Ginoo, pamatii ang mga pag-ampo sa imo mga tumuluo. Himpita kami nga imo ginaagda sa pagpakigambit sa imo Dios non nga misteryo. Ginapangayo namon ini paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
Magpangamuyo kamo mga utod agod ang akon jagangin inyo sakripisyo, mahamutan unta sang Dios sa may nga makagagahom sang tanan. Sa Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kayamayaan sa iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, batuna ang amon mga dulot kag paagi sining Eucharistia, ipadangat sa amon ang kaluwasan nga amon ginatuuhan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid, igo kag mapuslanon samon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kay paagi sa iya pagkamatay kag pagkabanhaw, iya kami ginluwas sa sala kag sa kamatayon. Iya kami ginpapadunggan nga mangin pinili nga kaliwat, harianon nga mga pari, balaan niya pungsod, kag iya pinain nga banwa. Sa tanan nga duog amon ginabantala, ang imo gamhanan nga mga buhat, o Dios, nga nagtawag sa amon gikan sa kadudulman, pakadto sa imo makatilingala nga kapawa. Ganiupod sa mga angeles, sa mga arkangheles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami sing walay untat, sang kalantahon sang imo himaya, nga nagasiling. Santo, Santo, Santo ang Ginoo, Dios nga labing gamhanan, angay nga pagsimbahon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag angay gid niyang tanan nga mga tinuga magdayaw sa imo. Paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, kag sa gahom sang Espiritu Santo, imo ginabuhi kag ginapasantos ang tanan nga mga butang. Wala ka ginagauntat sa pagtipon sang isa ka banwa para sa imo, agod niya ihalad halin sa pagbutlak sang adlaw tubtub sa iya pagtunod ang himpit nga sakripisyo sa kahimayaan sa imong ngalan. Gani o Amay, pagi sa Espiritu Santo, pasanto sa ining mga dulot nga amon gintigana para sa imo, agod niya mahimo ini nga lawas kag dugo sang imo anak kag amon Ginoong Hesukristo nga nagsugo sa amon sa pagselebrar sining Eucharistia. Sadto nga gabi sang pagluib sa iya,
Iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iya ini gipanagtag sa iya magintutun-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan kag magkaon sini, kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subon mang pagkatapos ng panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya inigin palibot sa iya mga gintuton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan kag mag-inom sa sining kalis. Kay ini amo ang kalis sang akon dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala naton ang misteryo sang pagtuo. Kristo napatay, si Kristo nabanaw, magkarika, Ginoong Jesus. Gani o amay, ginasaulog namon ini subong handumanan, sang pagkasakit sang imo anak sa pagluwas sa amon, sang iya makatilingala nga pagkabanhaw, kasa iya pagkayab sa langit, samtang ginapaabot namon ang iya mahimayaon nga pagbalik. Amon ginahalad sa imo sing mapinasalamaton ining balaan kag buhi nga sakripisyo. Tamda sing mahigugmaon sa sining halad sang imo simbahan, ang biktima nga naghalad sang iya kabuhi sa paglugpay sa imo. Itugot niya kami nga napabakod sang lawas kag dugo sang imo anak, mapuno sang iya Espiritu Santo, kag mangin isa kalawas kag panghuna-huna kay Kristo. Kabay nga iya kami himuon nga walay katapusan nga dulot sa imo, agud maambit namon ang palanublion upod sa imo mga pinili. Labi sa tanan, upod kay Santa Maria Birhen Iloy sang Dios, upod kay San Jose ang iya hinigugma kag tampad nga bana, sa imo mga apostoles kag martires, kag upod sa tanan nga mga santos paagi sa ila pagbulig, nagasalig kami sa imo dayon nga pagtabang. O Ginoo, tungod sining biktima nga nagpakig-uli sa amon sa imo, hatagi ang bugos nga kalibutan sa pagidait kag kaluwasan. Palig-una sa pagtuo ka sa pagigugma, ang imo simbahan nga nagapanglakaton sa sining duta. Ang amon Santo Papa nga si Francisco, ang amon obispo nga si Marvin, ang tanan nga mga obispo kag kaparian, kag ang tanan nga mga tao nga gintubos sang imo anak. Umaluluyon nga amay, pamatii ang mga pangamuyo sining katilingban nga imo gintipon diri. Tipu naman paagi sa imo gugma ang tanan nimo nga mga anak bisan diin sila. Dalha sa imo ginharian ang amon mga utod nga mga Kristiyanos nga nagkalamatay, kag ang tanan nga nagtaliwan sa sining kalibutan sa imo pagkaabyan. Ginapaabot man namon ang pag-ambit sing dayon sang imong himaya upod sa ila. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo, kay paagi sa iya, imo ginahatag sa amon ang tanan nga mga kaayuhan. Paagi kay Kristo, upod sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo, Diyos Amay, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dengeg kag himaya, sa mga tuig sang mga
katuigan. Amen. Amen. Tungod kay ginsugo sang aton manluluwas, mga muyo kita sing medako nga pagsalig suno sa iya gintudlo sa aton. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong halan, umabot sa amon ang imo ginharian. Akon pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sang imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidait na paghiusa, ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig. Mga kauturan, yari si Ginoong Yesus ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang mga ginadapit sa sining bangkete sang kordero. Ginoo, dala patakos nga magsulod ka sa akon puluyan, apang imitlam lamang isa kapulong kamagaayong akon kalag. Bay panglawas sa dugo ni Kristo madala sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Amen. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you,
Amen.
mga muyo kita. O Ginoo, imo kami ginsagod sang imo sakramento, itugot nga paagi sa imo dayon nga pagbulig, mahangpan namon ang imo mga misteryo, kag sa amon pagginawi, maangkon namon ang bunga sa imo pagtubos sa amon. Inapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Halat kita kambahanan sa Tiniloy Birhen Maria. Urugid niya, salamat sa inyong papakigbahin sa diyang santos nga misa. Salamat sa presensya ni Father Bobit niya nagapakigimaw ka natin sa atin nga mga ministries, Ministry of Altar Servers, Ministry of Lectors and Commentators, Ministry of Music, kaninyo tanan durugid niya, salamat. Mga kabugtuan, padayon kami nga nagapanuktok sa inyong kaaluan, para sa inyong hamili nga bulig, para sa atin nga ginapaabot nga selebrasyon kang pagtakop kang atin nga Diocesan Jubilee sa November 14 and 15, 2023. Ti ang atin nga kasaulugan, igatugruan kang presensya kang salili ka atin Santo Papa rediya sa Pilipinas, among atin Apostolic Nuncio, the Most Reverend Archbishop Charles Brown. Mag-aabot ka natin rediya sa November 14 hasta sa November 15, agad magpakig-imaw ka natin sa pagtakop kang atin nga jubileo bilang sangkalokal nga simbahan. Ti kami nagapangayo kang inyong kaaluan, finansyal, para sa diyang atin nga mga hirikoton. Ti kung nagapangayo kami ka inyong bulig, gani pagpakig-angat lang sa atin ng mga sisters rediyan, sa atin ng mga solicitation letters, no? Kag kung may maridyan rin niya, pwede rin mabalik, no? Palihog lang balik ka atin mga solicitation letters para sa atin ginapaabot niya mga celebrations. Magpakig-angat lang sa mga Mensa Domini sisters, kang diyang mga solicitation letters para sa atin niya celebration.
Angat diyang karian mga kabugtuan, ang mga kaparian, nagapadayon nga mag-celebrar kadyang mga pagpreparar natin, kag sa October 27, ang last nga league kang diocesan concert sa may nga PBI or Pandan Bay Institute sa parokya Pandan. Sa Domingo, sunod nga Domingo, October 1, mag-umpisa rin ang Month of the Holy Rosary. Iti ginapadumdum kita nga kabay sa tagsa kapanimalay, patubuon natin ang tradisyon kapag pangamuyo, kang Santo Rosario, kaimaw si nanay, si tatay, kag kabataan sa silid ng balay sa kadaadlaw. Tikabay pa nga mapukaw ang atin nga pagigugma sa Ginoo, paagi sa atin nga debosyon sa Santo Rosario, kaimaw ang mahal nga Birhen Maria. October 1 starts of the month of the Holy Rosary. Durugid niya, salamat. Ang Ginoo yara sa inyo. Yarahan sa imo. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan. Ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakat kamo sa kalipay kag sa pagigugma, nahalad na ang santos nga misa. Salamat sa Diyos.